Bakit mo ako ginaganyan, Diyos? Ano bang nagawa kong mali? Kung may lakas ka, patayin mo na ako. Mula pagkabata, namatay ang nanay ko sa aksidente. Wala na akong balita sa kapatid ko. 10 taon na akong naghirap. Nawala pa ang trabaho ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin natagpuan ang kapatid ko. Diyos, hindi mo ako ginagawang makatarungan. Sige, nandito na ako ngayon. Saksakin mo ako, saksakin mo ako. Ah, ang mga mata ko. Ano kung magagawang makita ang tao sa loob ng pader? Nakapag-penetrate na ako. Ay, ang sakit ng tiyan ko. Bumili tayo ng makakain. Ah, ito lang ang pera ko. Kakatanggal lang sa trabaho ko, wala na akong sahod. Anong gagawin ko ngayon? Uy, kumusta? Nanalo ka ba sa loto kanina? Huwag na lang sabihin. Hindi nanalo sa loto, pero nakapag-scratch ng 5 na scratch card. 20 ang nakuha ko. Talagang swerte lang talaga ang kailangan dito. Kaka-earn ko lang ng kakayahang makakita sa loob. Nakikita ko na ang mga nakasulat sa scratch card. Panalo ka talaga sa scratch cards, walang talo. Uy, gwapa, gwapa. Tingnan ko nga ang scratch card. Talagang makikita mo ang mga nakasulat sa loob. May bagong taya ng Point Stone Turns Gold na nanalo ng 1 milyon. Gusto mong subukan? Boss, bigyan mo muna ako ng 3 piraso. CJ, isang tao na hindi alam kung gaano siya kalakas. At swerte sa sugal. Dahil sa aking kakayahang makakita sa pamamagitan ng array, kumikita ng madali lang. Subukan muna ang 2 maliit na scratch card. Talagang nanalo ako. Tingnan mo, nanalo ako. Magkano ang napanalunan? Tingnan ko nga. Naka-20 ako. 20 lang ang napanalunan. Akala ko may malaking premyo ako. Basta, bumalik lang ang puhunan. Bakit ka sobrang saya? Naka-50 na naman. 3 piraso, 2 lang, bumalik na ang puhunan mo. Kumita ka pa ng 0 piso. Bata, swerte mo naman. Swerte lang ako ng kaunti. Ha? Nanalo na naman. 3 sunod-sunod. Paano nangyari iyon? Ganda, ang swerte mo talaga. 1 milyon. Gaano karami yan? 100 milyon na premyo. Ay. Sige na, babae. Sobrang swerte mo naman. Talagang 1 milyon. Bata, talagang kahanga-hanga ka. Ito ang unang beses na nakita ko, na may gumastos ng 1 milyon na. Isang batang babae na walang karanasan, ay nakakuha ng 1 milyon. Kailangan kong maghanap ng paraan para makuha ang pera. Nanalo sa loto ng 1 milyon. Ang ganda, sa wakas may pera na ako. Maaari na akong makaramdam ng kaunting tiwala, pero tiyak na hindi pa ito sapat. Kung gusto kong mahanap ang kapatid ko, kailangan kong kumita ng mas maraming pera. Magandang babae. Magandang babae. Ay naku. Magandang babae, mukhang maganda ang swerte mo. Bakit hindi mo samantalahin ang swerte at mag-enjoy sa iba pang bagay? Iba pa. Magandang babae, mukhang nag-aalala ka tungkol sa pera. Ako, nagmamay-ari ng tindahan ng mga batong sugal, magandang babae. Kung interesado ka, maaari kang bumisita sa tindahan ko. Mas mabilis pa ang kita dito kaysa sa pagsusugal sa loto. Kak, isang hiwa lang, tiyak na magiging mayaman ka. Hindi yan biro, ha? Pumunta ka sa sugal ng bato, di ba? Dahil mayroon akong ganitong nakikita, hindi ba't mahusay ako sa pagtukoy ng kayamanan? Sa ganitong paraan, mabilis akong yayaman at makakapag-ipon ng kapital. Magkakaroon ako ng kakayahang hanapin ang nawawalang kapatid. Uy, magandang babae. Magandang babae, ahahaha. Babae, huwag mong maliitin ang tindahan ko. Ngunit marami itong magagandang materyales. Kung sakaling makasaksak ka, at makuha ang pinakamagandang emperador na berde, na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 milyong, kahit na hindi mo makuha ang emperador na berde, sa iyong 1 milyong kapital. Madali mo itong mapapalago ng ilang beses. Mukhang nakatuon ang taong ito sa aking 1 milyon. Kaya't gagamitin ko ang kanyang plano. Gamitin ang aking array vision para kumita sa kanya. Sige, boss, ikaw na ang bahala sa daan. Halika, maganda. Boss, paano mo binibenta ang mga batong ito? Depende kung alin ang pipiliin mong bato, maganda.
Ito ay kulay na jade na ice type. Magkano ito? Ito ay 300. Oh. At ito naman. Ito ay 4,500. Ang mahal naman. Bakit ganito kamahal ang batong ito? Bakit ang layo ng presyo ng boss? Bagong mukha, syempre. Iba-iba ang mga materyales, kaya't ang presyo ay talagang magkaiba. Maganda ang bagong mukha. Laging iniisip na ang pinakamadaling paraan ay ang kumita ng mabilis. Lalo na't ganito kaganda ang babae. Ano ang tungkol sa mga magaganda? Lahat ng ito ay mga piraso lang. Kung talagang gusto mong yumaman sa pagsusugal ng bato, mas mabuting tingnan mo sa loob. Sa loob ng tindahan, lahat ng iyon ay magagandang materyales. Gusto mo lang akong lokohin, tingnan natin kung sino ang malulugi. Hindi na, boss. Ito na lang. Ano to? Hindi ka ba bagong nanalo ng 1,000,000? Bakit ito lang ang pinili mong mga piraso? Sa totoo lang, maraming utang ang tatay ko. Yung 100,000 ay para pambayad utang niya. Wala akong pambili ng mamahaling bagay. Ganda kung talagang gusto mo. May ideya ako. Anong ideya? Ganito nga. Maglalaro tayo. Sino ang magbibigay ng mas mataas na halaga, siya ang panalo. Kung mananalo ka, ano? Binili ko muli sa doble ng presyo sa merkado. Kung matatalo ka naman, paano kung matalo ka? Kailangan mong iwanan ang pera. Hoy! Maliit na ganda, hindi ako naniniwala na hindi ka maapektuhan. Hala, hindi pwedeng pumayag ang batang babae na ito. Malinaw na binibiro ka lang. Na, batang babae. Tingnan mo, bata ka pa pero maganda ka. Bakit ka pa natututo, nag-aral ka ng pagsusugal? Tulad ng mga ganitong tao, sadyang niloloko ang mga baguhan tulad ninyo. Ano bang sinasabi mo? Matagal na akong nagtatayo ng tindahan dito. Paano ako makakapagloko? Bukod dito, ito ay usapan namin ng magandang dilag na ito. Anong pakialam ninyo dito? Kung ayaw niya, hindi ko siya mapipilit. Sabi ng boss, palagi naman akong maswerte. Kung hindi, susubukan ko na lang. Kaya sana ay maging saksi kayo sa amin ng boss. Huwag kayong magduda kung matalo man. Ay naku. Narinig niyo na lahat dito. Hindi ko siya pinilit. Palagi kaming nagsasabi ng totoo at hindi nananakot. Ay, batang babae, bakit hindi ka nakikinig sa payo? Sige na, hindi ka mag-anak, hindi kaibigan. Bahala na, kung gusto niyang tumaya, panoorin na lang natin. Ay, mga bagitong ito, kailangang magbayad ng matrikula. Mukhang may masusugatan na naman. Ay, anong nangyayari? Ginoo, pakiupo na po. Pipili tayo mula sa mga batong ito para sa paligsahan. Sige, ito na yon, tama ba? Lanan. Ay. Pagkatapos mong pumili, dito na ito. Ganda, talagang matyaga ka talaga. Ay, babae, paano mo magagawang kunin itong bato? Makinig ka sa akin, piliin mo yung nasa loob. Yung isa ay may mga butil-butil na parang bulaklak. Mas mataas ang sansa na maging berde kaysa dito. Ay, papalitan mo na lang ito. Kapag bumili na ang babae, hindi na pwedeng baguhin pa. Hindi na magbabago. Boss, sige na, kayo na bahala. CJ. Lanan. Piliin ko itong piraso. Ganda, simulan na natin ang pagputol. CJ. Xiaoli. Halika, putulin mo na itong batong ito. Boss, naglabas ng berde. Boss, naglabas ng berde. Ay naku. Kahit itong sirang luto, naglabas ng berde. Maganda itong tindahan. Halika, tingnan yung lahat. Berde at asul, tatlong bahagi ng tubig ng Norcha. Talagang maganda kung makakakuha ng malagkit na uri mula sa ganitong orihinal na bato. Ganda. Mas mabuti pang umamin ka na lang. Talagang may kakayahan ang boss na ito. Talagang kahanga-hanga, isang raw stone na hindi umabot sa 1,000. Kapag bukas siya ng jade na may magandang kalidad. Sa merkado, hindi bababa sa 8,000 na ito, di ba? Hindi ko alam kung ilang beses na itong nadoble. Ngayon, napakasama ng sitwasyon ng batang babae. Yung 300 na piraso niyang bato, kung makakabukas pa yan, milagro na yon. Ngayon, may magandang palabas na tayong masusubaybayan. Bakit nagmamadali ang boss? Hindi pa naman nabubuksan yung sa akin. Kailangan kong kumpirmahin ulit. Kung mas mataas ang halaga na ibibigay ko kaysa sayo. Walang bayad ang transaksyong ito. At ang bagay ay mapupunta sa akin, tama ba? Siyempre, magandang babae. Kapag natalo ka, kailangan mong manatili sa akin at sumunod sa gusto ko. Tingin ko, mas mabuting huwag ka nang lumaban.
Sa maliit na batong ito, hindi ka makakakuha ng kahit ano. Sa susunod, tiyak na ituturo ko ng mabuti. Walang dahilan para mag-alala ang boss. Maraming tao ang nagiging saksi, simulan na. Ay, talagang hindi alam ng batang ito ang sinasabi niya. Anong maaasahan mula sa material na ito? Hindi ka iyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Hanggang ngayon, iniisip pa rin ang kagandahan ni Idao-Fu. Para sa akin, sa katawan kong ito, pwede akong makahanap ng mayamang kasintahan. Sayang, napunta ito sa boss na ito. Ay, may mali. Mayroong bagay dito. Ano ito, hindi ba ito kulang sa lakas? Bakit ang daming ingay? Hindi naman. Nagpursige siya. Nagpursige na siya. Yung maliit na batong ito, sobra na yan. Ano bang halaga ng ganitong uri ng bagay? Tara na, magandang babae. Mula ngayon, ikaw na ang akin. Bakit nagmamadali ang boss? Baka natatakot na siya, ha? Bakit hindi mo muna tingnan? Talaga namang hindi ka matatakot hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Sabihin mo sa kanya kung ano talaga ang nangyari. Narinig mo ba ang tungkol sa Yang Green Eyes? Ay, anong klaseng bagay ito? Paano pwedeng mangyari iyon? Talagang yelong ito ah. Ang batang babae na ito ang galing talaga. Ang yelong ito ay hindi bababa sa nagkakahalaga ng 100,000 piso. Pero hindi mo alam kung ilang beses itong tumaas, grabe. Salamat na lang sa'yo, boss. Paano nangyari ito? Lahat ng ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000. Kung masisira ito, ako ang lugi, mamamatay ako sa pagkakahiya. Hindi pwede, tiyak na hindi pwede. Boss, ano bang ibig mong sabihin nito? Batang babae. Hindi maganda ang ganitong paraan ng pagkuha, di ba? Hindi mo pa nababayaran ang batong ito, ah. Boss, bakit ganyan ka? Hindi ba't napagkasunduan na natin ito? Maraming tao ang nakatingin dito. Nagmamalabis ka. Paano ka naman nagmamalabis? Paano ka naman magluloko, eh? Ibigay mo na. Ibigay mo na. Anong ibibigay? Itong batong ito, dapat ibigay mo sa akin ng 50,000. Boss, paano mo naman magagawa yan? Katatapos mo lang sabihin na 300 lang ang halaga. Ngayon, ang taas na ng hinihingi mo. Ito ang batong akin. Gusto kong magtakda ng presyo ayon sa gusto ko. Kung hindi mo kayang bilhin, umalis ka na. Sandali lang, ganun. Sigurado ka bang ibebenta mo ang batong ito sa halagang 50,000? Sino ka ba? Nabibwisit na ako sa inyo. Kung may 50,000 kayo, ilabas nyo na. Kung wala, umalis na kayo. Ako na ang magbabayad ng 50,000 para sa kanya. Sino ka ba? Nasa iyo na ang pera. Binibenta ko ba itong batong ito sa 150,000? Tunay nga na ang pagtuklas ng mga nakatagong yaman ang sikreto sa pagyaman. Sa wakas, ang kayamanang ito ay napunta na sa akin. Kapatid, sandali lang. Malapit na akong hanapin ka ni ate. Ibebenta ko. Kaya, tinulungan kitang bayaran ng 50,000 kanina. Magdadagdag pa ako ng 100,000. Sige, game na. Sige na, tapos na. Sobrang malas talaga. Lene, ay, nawala na ang kasiyahan. Umalis na, umalis na. Hey, sandali. Ano pa ang gusto mong gawin? Mga, miss, ano pa ang balak mo? Kapag maganda na, umalis na. Bumalik na tayo agad. Yenan, kailangan ko pang magsimula ah. Ah, Giliw. Kailangan mo pang magsimula ah. Lene, hindi ito biro ha, ang sugal na bato. Baka hindi ka na makakuha ulit ng ganito. Tama ka, Giliw. Huwag masyadong sakin. Saan ka nakakita na palaging may nakukuhang swerte? Mukhang nakakuha ka na ng swerte minsan lang, di ba? Magandang babae. Bakit? Gusto mo pang maglaro? Ngayon may pera ako, gusto ko talagang maglaro. Pa naman natatakot ang boss. Siyempre, nakakuha ako ng 100,000 nang walang kahirap-hirap. Nakakatuwa. Yee! Sige, kung gusto mong maglaro, sasama ako hanggang sa dulo. Basta't kaya mong magbayad. Pwede mong piliin ang mga bato sa tindahan. Ayos lang. Kaya samantalahin ko ang swerte at mag-enjoy. Tama lang, para maibalik mo sa akin ang lahat ng nawala. Babae, pakiusap. Pagpasok mo sa tindahang ito, mahirap nang makalabas. Kung hindi ka bibili, hindi ka makakalabas. Ay boss, hindi naman tama yan. Parang pinipilit mo na akong bumili. Umalis ka dyan. Anong pakialam mo dito? Aking teritoryo ito, ako ang masusunod. At saka, hindi ko naman siya pinapasok. Tama na, hindi ba't ito ay isang illegal na tindahan? Kung gusto mong manood ng palabas, manood ka. Kung ayaw mo, umalis ka na. Hey, hey, hey. Old Zhang, akala mo ba ikaw ay mabait? Pumunta ka na lang sa palabas. Huwag kang mag-alala, boss, hindi ako tatakas. Mas mabuti pa ang magandang babae, marunong makisama. Salamat sa kabutihan mo, kuya. Huwag kang mag-alala. Swerte ako ngayon, he. Ay. Ha? Boss, dito na tayo.
Ay naku, hindi ito, hindi ito, hindi ito. Palitan natin, palitan natin. Paano mo naman napili ito? Ay naku, talagang umaasa ka lang sa swerte, baguhan ka talaga. Kahit na pinili mo yung piraso ng ladrilyo kanina, ayos lang. Pero paano mo mapipili itong sirang material na ito ngayon? Kapag nakapili na ang magandang babae, hindi na ito pwedeng baguhin. Bakit hindi pwedeng piliin ito, kuya? Sa tingin ko, hindi ba ito maganda? Ay naku, batang babae, talagang hindi mo naintindihan. Tingnan mo ito sa itaas. Yung itim na kulay abo na batik, sobrang halata. Ito ay talagang patay na dugo. Kahit na makakuha ng berde, ito ay mababang kalidad na berde, alam mo ba? Masisira ito. Masisira ito. Ay, makinig ka sa kuya. Habang hindi ka pa nagbabayad, agad na itigil mo na. Ay kuya, walang problema. Naniniwala ako sa aking kutob. Ikaw. Tama na ito. Oy. Kahit na ang batong ito ay mukhang patay na dugo sa ibabaw. Pero ang mga nakausling bahagi ay talagang mangga. Nasa tuktok lang ito ng bato. Hindi madaling makita ng tao. Magaling ang mata ng dalaga. Tumawa ka, tumawa ka. Itong sirang granada, balak ko pa sanang itago ng 1,000 taon. Pero nabili mo na. Mukhang tinutulungan ako ng langit. Tingnan natin kung paano ka pa makakatawa mamaya, si Yaoli. Halika, halika, lumapit ka. Buksan mo itong batong ito para sa akin. PJ. Kumusta, si Yaoli? Natalo na. Paano nangyari ito? Ay, swerte ng batang ito. Paano naman may tao talagang ganito kaswerte? Anong silbi ng magandang kapalaran? Napakalinaw ng deadline na yan. Mukhang malapit na tayong malugi. Gaano kalaki ang lugi? Wala tayong lugi, kumita tayo. Ay. Kumita tayo. Gaano kalaki ang kita? Ito ay uri ng salamin. Ano, totoong uri ng salamin. Nandito ako sa lugar na ito ng buong buhay ko. Ito ang unang pagkakataon na makakita ako ng ganitong klase mula sa mga sirang bato. Talagang kahanga-hanga, miss. Ang galing mo. Swerte lang, swerte lang. Titingnan ko. Ayos. Uy. Totoo ang ganitong klase ito. At may 3 bahagi ng tubig na berde pa. Ang ganitong klase ng kalidad ay hindi bababa sa 3 milyon. Ang ganitong klase ng kalidad ay hindi bababa sa 3 milyon. Ano? 3 milyon. Tagang isang iglap lang, yumaman na agad. Ate, ang swerte mo talaga. Pakisali naman ako dyan. Ay naku. Bini-bini. Itong batong ito, ibebenta ko sa halagang 3 milyong. Ibebenta. Ibebenta, syempre ibebenta. Ginoo, talagang ikaw ang aking Diyos ng kayamanan. Itong orihinal na bato ay akin. Ano bang sinasabi mo? Ay, boss, talo ako sa pera dito. Bakit naging yun na naman ito? Itong batong ito ay akin. Hindi pa rin ako umaalis sa tindahan ko. Hindi ko pa rin ibebenta, hindi pwede. Ibabalik ko ang pera sa'yo. Umalis ka na agad. Umalis ka na, ano ba yung ugali mo? Tama ka, boss, walang katulad ng ganyan sa negosyo. Ang boss mo naman, sobra na. Na eh. Bakit ko kailangang pakialaman kung paano ako magnegosyo? Umalis ka na, umalis na. Umalis ka. Boss. Dahil gusto mong agawin ang mga batong nakuha ko. Ako, isang mahina na babae, ay hindi makakalaban. Ayoko na ng mga bato. Pero hindi mo naman ako pwedeng paalisin na walang dala, di ba? Anong ibig mong sabihin? Ano ang balak mo? Sa kabila ng lahat, nakapagbigay ako sa'yo ng ilang milyon. Hindi naman masama kung bigyan mo ako ng ilang bato, di ba? May mga babae na medyo kakaiba. Ah, yung mga ilang piraso lang. Saan ba naman magiging mahal ang kayamanan na ito? Para hindi na sila mag-isip. Bata, mukhang hindi rin madali para sa'yo. Sige, pipiliin mo ang 3 piraso ng bato. Pero, huwag mong isipin ang mga batong higit sa 50,000. Sige, pipiliin ko ang 1 piraso mula sa 100, 1,000, at 1,000,000. Ay naku, maganda, mukhang may prinsipyo ka sa seremonya. Hey! Peste, mga mapanlinlang na tindahan. Sana mawalan ka ng lahat at hindi ka na bumalik. Ay, Ginoo. Anong tungkol sa batong ito? Gusto mo bang bilhin ito sa halagang 3.5 milyon? Kukuha ka ba? Kung hindi, umalis ka na. Mukhang sa kanya na ang batong ito ngayon. Nais ko lang magbigay ng galang, tinatawag kita na Ginoo. Walang galang sa'yo. Pipilitin kitang hindi makapagtagal dito. Kung wala kang pera, umuwi ka na, sinasabi ko sa'yo. Sa larong ito, ang mahalaga ay handang tumanggap ng pagkatalo. Ganyan ka lang magtayo ng tindahan. Bata, akala mo sino ka? Ganyan ako magtayo ng tindahan, anong magagawa mo? Lene. Bata, pinapaalalahanan kita. Kung hindi ka pa umalis, kikilos na ako.
Oh, gusto mo bang makipag-away sa akin? Ay. Tingnan mo kung sino ako. Ikaw. Ikaw ang pangulo ng Tianbao Association. Chen Jingming. Ay, Pangulong Chen. Ay, Pangulong Chen. Ang maliit na tao ay hindi nakakakilala sa malaking bundok. Wala akong intensyon na makasakit sa'yo. Pakawalan mo na ako. Itong batong hilaw. Kung gusto mo, kunin mo na lang. Itong bagay na ito, ako na ang bahala sa pagkuha nito. Ngunit hindi ka sumusunod sa mga patakaran. Mukhang hindi na magtatagal ang tindahan mo. Baka hindi na ito magpatuloy. Ginoong Chen, pakawalan mo na ako. Ang tiyuhin ko ay isang guro ng Jade sa Tianbao Association. Pakiusap, pakawalan mo ako. Pangulo Chen. Wala akong pakialam kung sino siya. Pangulo Chen. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganyan. Yare, anong klaseng itim na tindahan ito? Babae, ganito lang. Sasabihin ko na, kulang ka pa sa karanasan. Para sa akin, kulang ka pa sa karanasan. Kaya nga, ang pagbili ng bato. Dapat sa malaking tindahan. O kaya sa mga espesyal na lugar. Doon lang may kasiguraduhan. Yung mga tindahan ganun, delikado. Tama. Salamat sa'yo, kuya, sa tulong mo sa akin ngayon. Walang anuman. Aking malaking mayaman. Aking 3 milyon ah. Siguro nakapag-transact na sila, di ba? Ang swerte naman, miss. Nagkita na naman tayo. Ay, tama, ibigay mo sa akin ang card number. Ay, transfer ko sa iyo ang 3 milyon. Ay. Ikaw, pero, ayos lang. Nabayaran mo na, kaya't sa'yo na ang bagay na ito. At sinabi ko na rin sa may-ari. Nahahanapan ko ng tao para kunin ito. Ipinasa ko sa iyo ang pera. Ang ganda naman nito. Talagang ikaw ang aking swerte. Ayos. Walang anuman, malaking utang na loob. Ito ay para sa iyo. CJ. Tingnan mo ang kalidad nito. Pero parang piraso lang ng bakal. Walang masama kung tatanggapin mo. Salamat, hindi na ako makikipag-chat sa inyo. Kailangan kong pumunta sa Zoo Pavilion, may mga bagay akong asikasuhin, paalam. Miss, kayo ba ay magbubukas din ng dalawa? Kuya, saan tayo pupunta para magbukas? Napakadali nito. Diretso ka na sa self-operated, siguradong may garantya. Kung pupunta ka roon, baka may mag-recycle pa sa lugar. Ganyan, kuya, makakasali pa ako sa kasiyahan, hahaha. Zoo Pavilion. Hindi ba't iyon ang lugar na gustong puntahan ng Diyos ng kayamanan kanina? Sige, tara na. Anong sirang bato ito? Kailan naging ganito kahina ang paningin ko? Haha, ayan. Binibini, sasali ka rin sa pagsusugal ng bato. Hindi ako magdedecode ng bato, para hindi na naman ako mapagsamantalahan ng masamang may-ari. Ganito lang ang kumpiyansa ng binibini. Kung makakabukas ang dalawang batong ito, syempre, panalo na ako. Palagi naman akong maswerte. Paano ba mag-interpret ng bato ang may-ari? Ibigay mo na. Magkano ang presyo sa pag-interpret nitong dalawang bato? Unang order sa bagong bukas, libre mo na. Ang ganda naman yan, salamat. Anong basura naman ito? Tingnan mo itong bato, anong tingin mo? Kumusta? Nakalabas na ba si boss? Nakalabas na nga, nakalabas na. Paano mangyayari yun? Nakalabas na yung babae. Ito ay jadate, sa ganitong klase ng tubig, dapat glass type ito. Tama na talaga. Tingnan ko nga. Talagang tama na nga. Miss, sa tingin ko naintindihan ko na. Benta ko na, sige. Miss, hindi ko pa nasasabi ang presyo. Kapatid na yaman, ngayon lang ako nakakita. Na tumulong sa akin ng sobra. Di mo pwedeng ituro ang presyo, naniniwala ako sa'yo. Kaya salamat sa suporta, miss. Sasabihin ko sa'yo na ganito. Ang ganitong uri ay karaniwang hindi bababa sa 500,000 sa merkado. Babae, bibigyan kita ng 600,000, ayos ba? CJ, deal. Bakit nakatayo ka pa, boss? Ihiwa mo na rin yung piraso na yan, sige na. Pupunta ako, ay nako. Bakit ang kulay nito ay sobrang berde mula sa malayo? Hindi naman ito emerald green, di ba? Totoo nga, emerald green ito. Talagang emperador na berde ito. Matagal na akong nagsusugal. Ngunit ngayon lang ako nakakita ng emperador na berde na ganito. Oy, Diyos ng yaman. Bibili mo ba itong batong ito? Siyempre bibili ako. Gaya nito na may ganitong klase ng layer, ginagawa pang pang-aliw. Kailangan kong bilhin ito. Ang ganda ng mata ng babae. Magkano ba ang kinikita ng boss dito? Pwede bang ibigay ko sa iyo ang 15 milyon dito? 15 milyon, hindi ba ako nananaginip? Para akong na-lightningan. Bigla na lang akong naging milyonaryong mayaman. Pasensya na, Diyos. Kahapon, masyado akong nagsigaw. Pakiusap, patayin mo na ako.
Sobrang ganda naman yan. Talagang ikaw ang aking tagapaghatid ng swerte. Mag-add ka ng kaibigan, magkikita tayo sa susunod. Kakainin kita. CJ. Sige, aalis na ako. Aba, ang galing. Saan bang paaralan siya nag-aral para maging ganito kahusay? Hindi ka pani-paniwala. Hindi basta-basta ang batang ito. Ang dalawang ito na ginawa niya ay sadyang sinadya. Nasaan ang orihinal kong bato? Yung piraso ng ladrilyo na yon. Hindi naman, boss. Hindi mo naman talaga akalaing makakakuha tayo ng jade mula sa basurang iyon, di ba? Iyan ay pasalubong mula sa batang babae para sa akin. Agad akong pupunta. Napin. Pupunta ako. Labas na naman. Purple pa rin. Titingnan ko Wow, talagang violet ito. Sayang lang talaga. Medyo malaki ang pinagkaiba. Sa bahaging ito, 30,000 yuan. Kung malaman ng batang ito na ibinigay niya ng ganito kalaki ang halaga, siguradong mapapasma siya sa galit. Sa tingin mo, hindi niya alam. Ayos, ang galing. Sa wakas, umunlad na ako. Ngayon ay mayroon akong halos 20 milyong. 20 milyong ari-arian. Uy, kapatid, hintayin mo, darating na ang ate mo. Pero bago yon, kailangan munang ayusin ang buhay. Kailangan kumain ng mabuti para may lakas sa paghahanap. Hoy, mga kapatid, lumabas na para mamili. Ngayon, si Anye. Su ang magbabayad sa lahat. Hindi ko ripot, bihirang maging ganito ka-generous. Hintayin mo, darating na ako. May oras ka ba ngayon, na? Su, gusto kong makipag-usap tungkol sa isang kolaborasyon. Ang kolaborasyon ng Diyos ng Kayamanan ay agad na 20 milyon. Talagang hindi basta-basta itong Diyos ng Kayamanan. Marahil ay maaari siyang makatulong sa paghahanap sa kapatid. Hey, Susu. Baka hindi na ako makapunta. May nangyaring masama sa nanay ko. Walang anuman, huwag kang mag-alala muna. Sabihin mo lang sa akin ang address, pupunta na ako agad. Ano ba talaga ang nangyari kay tita? Huwag na lang pag-usapan, kakatawag lang namin. Sabi ng nanay ko na nagkaroon siya ng aksidente sa sasakyan, kaya nagsimula na akong magmadali. Hindi pa ka nakapalit ng damit, diretsyo na agad dito. Tita. Ayos ka lang ba? Si Yaoning, bakit ka nandito? Tingnan mo, mukhang wala namang masyadong nangyari. Sila. Pinipilit nilang maghintay ako dito. Ginoo at ginang na ito. Sa kabila ng lahat, ako ang nagpasimula ng takot dahil sa pagmamaneho ng apo ko. Mas maganda kung magpatingin kayo para mapanatili namin ang aming kapanatagan. Inay, magpatingin ka na lang, mas maganda. Maghintay ka na lang ng mahinahon. Malay natin kung may masyadong nasira. Anak, ikaw talaga. Bilis nilang pinigilan ang preno, hindi naman talaga ako naabutan. Tingnan mo, wala namang masyadong nangyari sa akin. Hindi tayo pwedeng mangloko ng tao. Bakit? Ako pa, abogado ako, hindi ko ba alam yan? Sa kahit anong paraan, sila ang nagdulot sa iyo ng takot. Kung handa silang ipasuri ka, di tanggapin mo na lang. Anong ikinababahala mo? Na, tita, magpa-check up ka na. Saka, hindi naman kami nagkukulang sa pera. Doktor. Kamusta na ang nanay ko? Wala namang masyadong nangyari, di ba? Wala namang masamang nangyari sa aksidente, pero... Pero parang may problema ang gallbladder ng nanay mo. Pakitingnan niya. Ano ang tinitingnan mo, doktor? Pakitingnan mo nga kung gaano ito kaseryoso para sa nanay ko. Kapag kumilos si Ginoong Song, hindi na ako kasali. Solo. Lolo ko ang matagal ng direktor ng ospital na ito. Sa kasalukuyan, isang dalubhasa sa tradisyong medisina, at isa ring kilalang eksperto sa koleksyon. Ayaw mong ipakita sa amin. Hindi rin kami masaya na hindi ka namin mapagaling. Lolo, huwag po kayong mag-alala. Wait, hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Sila lang ay nag-aalala kaya nagkagulo. Walang problema. Pulso mabigat at matigas. Sa tiyan ay may dugo stagnation. Medyo mahirap unawain ang kalikasan ng stagnation na ito. Anong ibig sabihin ng sinabi ni Lao Song, malalaba? Ang iyong ina ba ay may stagnation ng ki o may flag na nakabara? O meron pang mas malalang masasamang enerhiya? Medyo mahirap talagang matukoy ng tiyak. Sapagkat sa kasalukuyan, gamit lang ang mga kagamitan ay makakakita lang tayo ng malawakang larawan. Mahirap magtakda ng tiyak na anyo. Medyo mahirap. Kailangan bang malaman lang ang tungkol sa gallbladder ng tita? Ano ang kalagayan nito? Siyempre. Para makapagbigay tayo ng tamang lunas. Ngunit mahirap na. Madali lang ito. Matandang doktor. Sa tingin ko, ito ang sinasabi mo tungkol sa tita. Anong tawag dito, plema at pagkain?
Bakit mo nasabi? Mahilig kumain ng malagkit na bigas at baboy ang tiyahin. Sabi sa nabasa ko dati. Ang mga may mahinang tiyan ay madaling magkaimbak ng pagkain kapag kumain ng mga ito. Ganoon ba? Malamang na tumaas ang posibilidad na magkaroon ng maliliit na bato. Nga. Babae. Naisip mo ang isang bagay na hindi ko nakita. May mga bagay na hindi nakikita. Kailangan nating hanapin ang dahilan mula sa walang katibayan. Babae, napakatalino mo. Gusto mo bang matutong maging doktor kasama ko? Hindi. Tama na, hindi naman ako bagay sa medisina. Lahat ay nakasalalay sa mga mata kong ito. Walang anuman. Kapag napag-isipan mo na, maaari mo akong kontakin anumang oras. Ito ang aking numero. Tumawag ka sa akin anumang oras. Diyos ng kayamanan. Halo. Si Enye. Su ay ang mensahe na ipinadala ko sa iyo kahapon. Ano na ang naisip mo tungkol dito? May oras ba si Enye? Subukas. Gusto kong makipag-usap tungkol sa isang pakikipagtulungan. Ay. Sige, maghanap tayo ng lugar para pag-usapan ito. Magkita tayo sa Cloud Cafe mamaya. Ayos lang. Hi, Diyos ng kayamanan, nandito ako. Umupo. Enye. Su, baka mas mabuti kung palitan natin ang tawagan. Naiintindihan, kaya tatawagin na lang kitang Boss Chen mula ngayon. Anong pakikipagtulungan ang gusto mong pag-usapan, Boss Chen? Ganito, Enye. Su, yanan, sa tingin ko, mayroon kang matalas na pananaw. Bukas ng gabi, may isang auction na gaganapin. Gusto kong imbitahan kang samahan ako doon. Doon, marami tayong mga raw stone. At saka mayroon pang, napakamahalagang mga antigong bagay. Gusto kong humingi ng tulong sa'yo. Tungkol sa bayad. Huwag kang mag-alala. Sundin natin ang pamantayan ni Xiang Yu. Isa 0% ang komisyon. Kung makuha mo sa akin ang gusto kong bagay, babayaran pa kita ng dagdag. 200,000 yenen dahil ito ay isang pakikipagtulungan, maaari kong hindi tanggapin ang bayad. Ngunit nais kong humingi ng pabor sa'yo. Walang problema. Tulungan mo akong hanapin ang isang tao. Ang kapatid kong si Suyo Chen. Yu, wala na bang iba? Maaari mo bang ipaliwanag ng mas detalyado? Noong panahong iyon, 5 taong gulang lang ako. Masyado nang limitado ang mga bagay na naalala. Walang anuman. Ibigay mo sa akin, masaya ang ating pagtutulungan. Masaya ang ating pagtutulungan. Uy, hindi ba't si Suyuning ito? Kailan pa naging posible na makapunta ka sa lugar na ito? Kung nakapunta ka, bakit hindi ako makakapunta? Miss, magkano ang ibinigay niya sa'yo? Maglalabas ako ng doble. Babayaran mo ako, yen. Binigyan ako ni Boss Chen ng 200,000. Nabaliw ka na, 200,000. Si Miss Su ang inanyayahan kong eksperto sa mga kayamanan. Mabuti pang igalang ninyo siya. Bakit hindi ko alam? Suyuning, kailan ka naging eksperto sa mga kayamanan? Gwapo. Huwag kang magpaloko sa kanyang mukhang inosente. Siya ay isang basura na kamakailan lang tinanggal sa kumpanya namin. Hindi worth ng 20,000. Hindi nga namin alam kung saan nanggaling ang basura na ito. Pero matapang pa ring tawaging eksperto sa hiyas. Sasabihin ko sa'yo, yung Yuan King Hua na botong pangtingin sa ilalim ng buwan at may pluma. Siguradong kabilang ito sa mga kayamanan ng pamilya Chuko. Lene, sige, hintayin na lang natin ang resulta. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Lene, ano nang tungkol sa banal na espada? Pero nakasalalay lang sa matinding utos ng angka ng Chen, at nagmamay-ari pa ng lakas na tawaging mistrong pirma. Ngayon, may tumulong na Mestro Gyu. Hayaan mong mapahiya siya sa akin. Hoy, tignan nyo. Sa unahan, iyan ay si Mestro Gyu, isang pangunahing eksperto sa pagsusuri ng mga hiyas sa templo ng Tianbao, at isa ring mahusay na master ng amoy na jade. At nandyan si Ginoong Yang, ang hari ng jade. Yung nasa dulo, siya ba si Ginoong Li? Isa siya sa mga kilalang kolektor sa industriya. Mukhang maraming magagandang bagay sa auction na ito. Nga. Malugod naming tinatanggap ang lahat sa venue ng Chansing Auction. Opisyal nang nagsisimula ang Chansing Auction. Ang mga item sa auction na ito ay nasuri ng mga profesional. Ngunit hindi maiiwasan ang mga pagkakamali. Kahit na mga peke, may halaga pa rin ang mga ito sa koleksyon. Bawat bid ay hindi dapat mas mababa sa 1/1 ng panimulang presyo. Mag-ingat sa inyong mga bid, mga kaibigan.
Pangalawa, ito ay maghihikayat sa ilang mga interesado na sila mismo ang mag-eksplora ng mga kayamanan. Kabilang dito ang ilan na nagmamalaki at nag-isip na makakakuha ng magandang deal. Kahit na isang peking item ay maaaring maibenta sa napakataas na presyo. Siyempre, mayroon din talagang may kakayahan. Halimbawa, ako, basta't may gusto akong bagay. Kapag nag-bid ako, yung mga walang kakayahan ay mahilig sumunod sa karamihan. Mararamdaman mong tiyak na magaganda ang mga yon. Kahit na ito ay isang tambak ng basura, maaari pa ring tumaas ang presyo ng ilang beses. Lolo, talaga namang kahanga-hanga ka. Tungkol dito sa huling bahagi, kaya't hindi na pinansin ng lahat ang mataas na presyo. Ang panimulang presyo ay 1/1 ng halaga. Ang mga bagay na nasa Chancing Auction House. Ang pinakamababang panimulang presyo ay dapat 7 na numero. Ang mahal naman nito. Ibig sabihin, kada dagdag presyo hindi bababa sa 100,000. Lanan. Walang kakayahan si Lolo Yang dito. Sa harap lang ng isang batang babae ang nagpapasikat. Ay, sino kaya ako? Hindi ka ba yung matandang lalaki na may 5 salita? Hahaha, ayan. Kaibigan, nung naging presidente ka, ang laki ng galaw mo. Huwag naman sana kang mawalan ng kapangyarihan agad-agad pagkatapos ng ilang araw. Huwag mo nang alalahanin yan, Ginoong Gu. Lanan. Bakit naman, batang ito, lagi ka na namang napapahamak sa matandang iyon. At itong batang babae, kaya ba niyang gawin to? Ay, Ginoong Yang. Mga simpleng bagay lang yan. Alam mo naman yan. Hindi ka pa rin ba nagtitiwala sa akin? Kilala niyo ba sila? Okay mga kaibigan, simulan na ang auction ng unang item ngayong araw. Isang piraso ng lupa. Ito ba ay orihinal na bato? Yang matanda, talagang tumatanda ka na. Hindi mo na kayang makilala ang orihinal na bato. Mukhang ito ay isang sirang antigong bagay. Kailan naging ganito kababa ang antas ng Chancing Auction? Anong halaga meron ang bagay na ito? May halaga ba ito sa koleksyon? Dapat ito ay isang selyo. Selyo? Di kaya? Anak, kahit anong tingin ko, mukhang isang bukol lang ito sa lupa. Bakit mo naman akalaing selyo ito? Paano mo nalaman? Nakakatawa, hindi pa nga nakakita ng maayos, sabi agad na selyo yun sa loob. Akala mo ba ang pagtuklas ng mga antigong bagay at auction ay laro lang? Mga batang tulad nito, kaya pa nilang pumasok dito. Ako, talaga namang nahihiya na makasama sa ganitong klase. Bakit parang ang auction na ito ay sa bahay nyo? Hindi ba't nakakagulat iyon? Sige na, ano bang laman nito? Ikaw. Nagmamalaki ka lang dahil matanda ka na. Lene. Magaling. Hindi ko talaga gusto ang ugali niyang nagmamalaki dahil sa kanyang edad. Sobrang ganda ng sinabi mo. Suyuning, paano mo nakakausap si Guru Gu? Siguro ay isang nakatatanda. Ikaw na walang alam, isang banyaga. Hindi ka man lang mapagpakumbabang matuto. Nakapagtataka pa na naglakas loob kang sumagot sa guro. Alam mo na ba kung ako ay banyaga o hindi? Sobrang galing mo at mahilig kang matuto. Bakit hindi ka nalang umakyat at tingnan mo ang mga bagay-bagay nang natututo ka? Hindi ka naman nakaluhod, di ba? Ikaw. Chu Xiao. Walang anuman. Ang ganda ng sinabi mo, bata. Magaling pero kailangan mong mag-ina. Mukhang talagang magagalit sa iyo ang matandang ito. Lanan. Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, ang laman ng batong ito ay maaaring isang selyo mula sa kalagitnaan ng kanlurang Zhou. Talagang isang selyo nga. Ayos ang batang ito. Ay naku, pero may ilang tao kasi. Sobrang nahihiya ako para sa kanyang matandang mukha. Yele, hindi naman ito dahil sa galing, swerte lang na nakasagot siya minsan. Bakit pa siya magagalit? Mula sa nakalabas na sulok, ang material ng selyo ay dapat na itim na jade. May nakasulat na itim na pagong dito. Ang itim na jade ay talagang magandang bagay. Lilaw, ikaw ang pinaka-interesado sa mga selyo at sining. Ano ba itong suanyo? Ang suanyo ay isang espesyal na uri ng jade na nakatala lamang sa mga tala ng royal na pamilya ng kanlurang Zhou. Ang texture nito ay katulad ng jadete, ngunit napakadaling mabasag. Sayang kung ang selyong ito ay buo.
Hindi matutumbasan ang halaga nito. Ngunit ang konserbatibong pagtataya ay higit sa 10 milyon. Tama ang sinabi ni Ginoong Lee. Sayang, ang selyong ito sa kasalukuyan ay nakabalot sa putik. Matagal nang magkadikit ang mga ito, mahirap nang paghiwalayin. Kung hindi mag-iingat, masisira lang ito. Kaya ang starting bid ay 3 milyon, para lang pang aperitif. Kung interesado kayo, pwede niyong bilhin at subukan. Kung matagumpay na mapaghihiwalay, laki ang kikitain nyo. Ay, ang hirap naman. Gamit ang kasalukuyang nanotechnology, hindi makikita ang loob nito. Mahirap din itong hatiin. Kung hindi mag-iingat, magkakagulo ito. Parang basura lang ito, di ba? Anong silbi kung mahulaan ko man? Wala pa rin halaga. Kaya maghanap na tayo ng iba. Sino ba namang gagamit nitong basurang ito? Baka ito pa ang unang item na hindi nabenta sa auction. Kawawa naman, ako na lang. Tapos na ako. 3 milyon. Saan ka kumuha ng 3 milyon? Kakakawala mo lang sa kumpanya. Baka nandito ka lang para gumawa ng gulo. Sige na, kung may nagbid na. Hindi na kailangan magsalita ang tatay ko. Mukhang tanga yata itong taong ito. Hindi mo ba nakita, ni isa sa mga big boss ay walang nagbid? Meron ito. Chen Jianming. Ito ang inarkila mong mahal na Feng Shui Master. Bumili siya ng isang sirang bagay. Bakit wala siyang pera para bayaran? Ikaw ba ang magbabayad ng 3 milyong ito para sa kanya? Talagang nag-aalala ka, Ginoong Chu. Kung walang pera si Yanji. Su, natural na ako ang magbabayad. Yanji. Ito, sigurado ka bang kaya mong bayaran ang halaga? Kung bumaba ang presyo, kailangan mong sagutin ang kalahating pagkalugi ng aming negosyo. Sobrang taas ng presyo. Ano ang sobrang taas ng presyo? Ang peking presyo ay isang maling presyo. Kapag nagbid ka ngunit hindi nagbayad. Sa oras ng paghahatid, hindi mo maibigay ang bayad. Sa huli, kailangan mo pang bayaran ang kalahati ng iyong bid sa auction house. At saka, hindi na ibibigay sa iyo ang bagay. Hindi ba't parang nananakaw ito? Ay. Bata, hindi mo dapat basta-basta sinasabi ito. Ito ay alituntunin. Gino, nakapagdesisyon ka na ba? Isa na lang ang pagkakataon mong magbago ng isip. Mahalaga ang bagay na ito. Hindi nila ito maalis. Dahil hindi nila nakikita ang loob. Masisira ang mga bagay sa loob anumang oras. Pero nakikita ko naman, hindi ba 3 milyon ito? Laban na. Nakapagdesisyon na ako. Maglalabas ako ng 3 milyon. Talagang mahirap ang magpayo. Ang paying demonyo. Ang 3 milyong ito, baka hindi mo na mabayaran sa buong buhay mo. Gumastos ng 3 milyon para sa isang pirasong lupa. Kasing mayabang ng taong iyon. Ang ginang na ito ay nag-alok ng 3 milyon. May mas mataas pa ba? Sino ang mag-aaksaya ng higit sa 3 milyon para sa isang pirasong lupa? Siya ang bobo pero hindi tayo. 3 milyon isang beses, 3 milyon 2 beses. 3 milyon 3 beses. Binabati ang ginang na ito, na nakakuha ng unang item sa auction na ito. Mangyaring tapusin ang transaksyon dito. Paano mangyayari yon? Paano ka magkakaroon ng 3 milyon? Ano ang imposibleng dito? Huwag mong gamitin ang mga mata mong nakatingin lang sa mga lalaki. Tumingin sa akin. Ay naku, bata. Hurry up at magpasalamat kay Lolo Lee. Kung siya ang nagsalita, hindi mo mabibili ang bagay na ito kahit pa magbayad ka ng 3 milyong. Salamat, maestro. Yung bagay na ito, hindi ko lang gustong mapalugi sa auction. Dahil nakuha mo na, maghanap ka ng paraan para makuha ito. Pagdating ng panahon, hanapin mo ako. Ibabalik ko sa'yo. Tiyak na magiging masaya ka sa presyo. Ngunit medyo mahirap ito. Ano bang mahirap dito? Maaari ko itong linisin ngayon din. Hindi nakakaalam ay walang takot. Yung mga buhaghag na materyales sa pakete ay hindi basta-basta. Hindi mo rin alam ang mga disenyo at pattern sa loob. Sinasabi ko sa'yo, maghanap ka ng mga profesional na tao. Huwag mawalan ng 3 milyong walang dahilan. Na, iha. Hindi ito biro. Walang anuman, may tiwala ako. Sadyang nagpapansin lang. Akala mo talaga ay isa siyang espesyal na tagapaglingkod. Mukhang hindi ito simpleng selyo, kundi isang selyo ng kasiyahan. Kung lumabas ito, tiyak na tataas pa ang halaga. Baka talagang magawa niya ito. Paano pwedeng mangyari ito? Kailan siya naging ganito kagaling? Anong kabahala? Wala naman siyang ginawa kundi swerte lang. Di meron pang kalahating bag na nakabalot, di ba? Ayaw kong maniwala na makakaya pa niyang maayos na mailabas ito ng buo. Ano sa tingin mo, Ginoong Guro? Kailangan kong aminin, magaling itong babae. Tunay ngang karapat dapat siyang makuha mula sa akin. Ang nakukuha ko mula sa aking pamangkin. Pero ang jade seal na ito ay nakabalot pa rin. Ang selyo na ito ay may masalimuot na ukit. Hindi pa namin alam kung gaano kakomplikado ang mga disenyo sa likod. Kung bahagyang magkamali lang, ay baka. Sabi pa nga ni Master Gu, ganoon din. Maghintay na lang tayo at panoorin ang palabas. Qian 61G. Lamang ito na ang Qian 61G seal. Anong klaseng seal ito? Ang galing at mahal ba ito?
Ah, finally done. But good thing I have these eyes. Otherwise, this thing would be useless. Ay naku. Miss, can borrow this for a moment. Of course, I hope you can help me take closer look. Destined to encounter level 8. This truly is the blood of the heavenly tortoise. What is it? What is it? Old man, do not keep me guessing. Nakikita ko na maganda ang jade. Pero sa mga antigong bagay, talagang wala akong alam. Sabihin mo na kung talagang may halaga ito. May halaga ba ito na 3 milyon? Hindi ito. Sinasabi ko na, paano naman siya magkakaroon ng tunay na kakayahan? Ano man ang pagsisikap, ano ang halaga nito? Ano man ang biniling bagay na 3 milyon, ano naman? Basura lang ang basura. Alam mo kung ano ito? Sino ang nagsabing basura ito? Shanxi ay proteksyon sa bilis. Nagsisilbing simbolo ng tadhana at bilis. Suangi. Ito ay isang itim na jade na gamit sa seremonya ng mga sinaunang emperador. Ang selyong ito ng kasiyahan ay isang token na ibinigay ng Zhou na emperador sa isang master ng seremonya. Ito ay isang pambansang yaman, isang walang katumbas na kayamanan. Ako, hindi ko talaga gustong pumatay ng walang awa. Pero ang laki ng insulto na ginawa mo sa akin. Kaya't wala na akong magagawa pa. Talagang nagawa niya ito. At isang napakahalagang yaman pa. Hindi ko matatanggap ang bagay na ito, Ginang. Mangyaring ingatan mo ito ng maigi. Ano naman siya nagkaroon ng sobrang swerte? Lahat ng ito sigurado peke. Hindi ito posibleng mangyari. Ano ito, isang napakamahalagang yaman. Siguro siya ang nagsusumamo. Parang totoo. Hinahayaan mong pagdudahan ako. Nagsisinungaling ka lang. Ano? Sino si Laoli? Maaari mo bang pagdudahan siya? Sige, swerte ka ngayon. Pero itong magandang bagay. Matanggap mo ba? Kayo lahat, magpapatuloy na tayo sa susunod na palengke. Susunod ay ang akin. Mga mamahaling hilaw na bato na nahanap sa auction house ko. Susunod ay ang mga ito ay lay auction ng sunod-sunod. Nandito na. Sa wakas, panahon ko nang magpakita. Itong batang ito, lahat ng mga hilaw na batong ito ay magagandang materyales. Hindi mo gustong subukan. Ako, Lola Yang, ay magpapahinga na lang. Ngayon, ang tanging layunin ko ay ang huling Yuan Qinghua. Swerte ni Lolo Song. Ay, batang babae, narinig kong magaling ka sa pagsusugal ng bato. Ano, gusto mo bang subukan? Gusto ko sanang subukan. Kaya lang, medyo masikip ang budget. Walang problema dito. Kung talagang kinakailangan, hayaan mong pautangin ka ni Chen. Kung hindi, pwede rin akong mangutang sa'yo. Mga kaibigan, dahil sa naantalang oras, hindi na natin isa-isahin ang auction ng 5 pirasong orihinal na bato. Sa halip, ito ay isang pakete na binubuo ng 5 piraso na iniluluwas sa auction. Malamang na narinig na ninyo ang tungkol sa mga pirasong ito. Hindi ko na kailangang magpakilala pa ng mas detalyado. Ang starting bid ay kabuwang. Sandali lang. May isang suhestyon ako. Para magdagdag ng kasiyahan sa nakakaantok na auction ngayon. Para makatulong sa inyo. Lolo, anong gagawin mo? Si Ginoong Su. Narinig ko na kahapon ay nakakuha ka ng isang piraso ng imperial na berde. May talento ka sa pagsusugal sa mga bato. Bakit hindi natin gamitin ang 5 pirasong ito ng orihinal na bato para magtaya ngayon? Magbukas tayo ng bato sa harapan. Matanda, hindi mo ba ito ginagawa para mang-api ng nakababatang henerasyon? Ang pagsusugal sa bato ay nakabatay sa kakayahan. Nakasalalay ito sa iyong paningin. Bagamat bata si Yanyi. Su, hindi naman pangkaraniwan ang kanyang paningin. Paano magiging pang-aapi ang patas na pagtaya? Ikaw, hindi ka na tumitigil. Hindi ako sumasang-ayon. Bibili pa ako ng batong ito. Bakit mo ako papayagang ipusta ito? Mas mabuti pang magkasama tayo. Pumili tayo ng tig-isa at buksan ang bato. Ang kalidad ang magtatakda ng panalo. Isang round para sa panalo at talo. Ang panalo, lahat ang makukuha. Ang huling talo ang matatalo. Hindi lamang dapat sagutin ang lahat ng gastos ng 5 pirasong batong ito, kundi dapat din agad na ipahayag ang tuluyang pag-alis. Sa industriya ng bato. Nabaliw ka na ba? Sa paglalaro ng ganito kalaki, anong nangyari? Paano kung hindi ka na makapagpakatatag? Su, handa ka bang makipagpustahan? Na umalis sa industriya ng pagsusugal sa bato. Sobrang mabigat ng pustahan ni Guru Hu. Ayaw nilang buhayin yung batang babae na ito. Hindi ba't sinasaktan ni Master Gu yon? Isang batang babae na bata pa. Kitang-kita na baguhan lang siya. Sino ba talaga itong batang babae na ito? Na nakasakit kay Master Gu at sinaktan siya. Baguhan lang. Hindi mo narinig kanina sabi ni Old Gu na itong batang babae ay nagkaroon ng Emperor Green. Paano siya magiging baguhan lang? Ay, kahit sino pa siya, bagong master siya. Basta, tiyak na magiging masaya ang palabas na ito, he. Ay. Bata, huwag mong papayagan ang matandang iyon, wala siyang mabuting intensyon. Sikat na mentor siya sa mga pagkikita. Hindi siya naglaro sa larangan ng martial arts. Gusto mo lang makabawi ng kaunting dangal dito. Huwag kang mahulog sa kanyang bitad. Huwag mag-alala, Lolo Xiang. Alam ko na ang lahat. Anak, huwag kang magpadalos-dalos sa kabataan mo.
Ay naku, itong batang ito. Ikaw ang nagdala ng tao na ito, bakit ka nakatungo pa dyan? Hurry up, tulungan mo siya. Napakagandang tanim, tapos ganito lang ang nangyari sa kinabukasan niya. Ganito lang ang nasira sa kanyang karera. Lolo Yang. Ako at si Miss Su ay magka-partner lang. Hindi ako pwedeng makialam sa kanyang desisyon, lalo na. Naniniwala ako sa kanya. Ay naku, sige na, sige na. Isipin mo na lang na nakialam ako. Ang mga kabataan ngayon. Talagang walang hangganan ang pagkabaliw. Oh. Walang anuman. Huwag mo na siyang isipin. Ganun lang siya, mawawala rin yan. Ano na ang iniisip ng dalaga? Kung natatakot ka, maaari kang umamin na talo na. Mula ngayon, umalis ka na sa mundo ng pagsusugal at maging mabuting tao. Sino ang nagsabing natatakot ako? Ang pagsusugal sa bato ay parang pagpasok sa isang laban. Kung ilalabas mo ang iyong ulo, pwede kang mapugutan. Kung itatago mo, pwede ka ring mapugutan. Kung mahirap, mahirap na. Kung mayaman, mayaman na. Ang ipinaglalaban ko ay ang aking kinabukasan. Ang ipinaglalaban ni Guru Gu ay ang kanyang reputasyon. Hindi natatakot si Guru Gu kahit na mawala ang kanyang dangal. Ano ang kinatatakutan ko? Talagang napaka makapangyarihan ni Yanji. So ayon sa mga sabi-sabi, ngayon gusto kong makita kung paano ka nagkaroon ng tiwala na sirain ang aking reputasyon. So Yuning, hindi ko talaga alam kung dapat kitang purihin sa iyong tapang o sabihin na lang na ikaw ay bobo, na naglakas loob na hamunin si Guru Gu. Talaga bang hindi mo alam kung paano isulat ang salitang kamatayan? Bakit ang dami mong pakialam sa akin? Bakit hindi ka nalang pumunta at tumaya para sa akin? Ikaw, ano nang sinasabi mo? Kung hindi ka matapang, maupo ka na lang at magpanggap na isang manonood para magmukha kang may kakayahan. Siksiyaw, tingnan mo siya. Sige na. Tara, maghintay na lang tayo sa magandang palabas. Pagkatapos maayos ni Master Gu siya, tingnan natin kung paano pa siya magmamayabang. Maalab ang dila at matalim ang salita. Lolo Yang, pupunta ka ba? Mukhang tayo lang ang nandito. Hindi mo man lang tinanong kung gusto ng tao sa auction na pumunta. Hindi mo naman siguro talaga ituturing na bahay mo to, ano? Matalas ang dila mo. Gusto ba ng mamahaling auction house? Anong pakikiusap? Sa tingin ko, takot ka lang na hindi magaling sa sining. Ay, magpatahimik na kayo, magpatahimik na. Sige ganito, maghintay muna kayo sandali. Tatanungin ko ang aming boss. Hey, sabihin mo, sino ba talaga ang tunay na may-ari ng auction house na ito? Misteryoso ang tunay na may-ari. Narinig ko, maaaring ito ay ang kilalang kolektor na si Ginoong Song, o maaaring ang nakatagong ghost hand. Bulong ng kamay. 10 taon na ang nakalipas, tinaguriang pinakamagaling sa pagsusugal sa bato. Bulong ng kamay, imposible yon. Gaano na siya katagal na nawala? Ganito ang sitwasyon ng Ginoo ngayon. Alam na, kaya't nagtakda ng 300 milyong piso para sa kanilang pustahan. Ngunit Ginoo, kung ganon talo tayo. Ang halaga ng mga batong iyon ay higit pa sa 300 milyong piso. Walang problema, 300 milyong piso lang. Medyo interesante. Pero hindi ko alam kung si Gulong, yung matandang tao, gagalit ba siya? May mga espesyal na bagay ba tungkol sa mga ito? Bakit parang may ilang piraso na tila nahati na? Ang mga pirasong ito ay hindi basta-basta. May 2 piraso na buo. Yung natitirang 3 piraso ay may mga bintana. At ang lokasyon ng mga bintanang ito ay napakamaingat. 1 piraso na malapit sa gilid, 1 piraso ng salamin, kahit na may 1 piraso na hiniwa na. Parehong unang 2 piraso ay nagpakita na ng puting ulap. Ibig sabihin, maganda ang klase ng jade sa loob. At yung hiniwang piraso ay nagpakita na ng berde. Hindi ko na kailangang sabihin pa. Ay naku. Noong una, ang mga pirasong ito ay pinakamataas na nagkakahalaga ng 700,000. Pero ngayon, kahit anong piraso ang kunin mo, ang presyo ay umaabot na sa milyon-milyon. Kung ito ay auction, bawat piraso ay nasa paligid ng 100 milyon. Napakataas ng panganib. Kung hindi, hindi na sana nagtagal ang tatay ko sa pag-imbak ng materyales na ito. Napakamahal na. Bakit kayo sigurado na may halaga dito? Saan ba galing ang mga probinsyanong ito? Hindi man lang alam ito pero nandito pa sa laban. Akala pa ay isang kapana-panabik na laban. Mukhang hindi na kailangang panoorin pa. Saan nang galing yang walang kwentang kabataan? Anak, gisingin mo naman ako sa pagsusugal ng batong ito. Ang pagsusugal sa bato ay isang sugal talaga. Napakataas ng panganib. Saan merong garantiya na may laman ang sugal?
Pero base sa itsura nitong ilang pirasong batong ito, malaki ang tsansa na may makuha tayong maganda. Sa totoo lang, mas mahalaga yung tao na pumili nitong batch na ito. Sino siya? Yung taong tinatawag na Ghost Hand. Matapang ang paningin nitong matanda. Noong nagsimula, palaging pinipili yung mga malabong bato. Pero kaya pa rin niyang hiwain. Pero balik tayo sa usapan. Sa totoo lang, medyo kahawig ka niya. Yung matanda na yon, idol niya si Chen Xiao. Haha. Never siyang nabigo si Senior Ghost Hand. Siyempre, siya ang idol ko. Na-approve na ng boss natin. At ang presyo ng 5 batong ito ay 3 bilyon lang. Kayo na po, pasok na. Ate, gusto ko rin sanang maglaro. 1 bilyon, kung matalo ka, tutulungan kita. 1 bilyon, kung manalo ka, hati tayo ng 20 milyon, sandali. Babae. Magkakaroon ka ng langit na nakalaan sa'yo, Suan Gixi. Gusto rin ng aking asawa na tumaya kasama mo. Ako na ang bahala sa 100 milyon para sa'yo. Kung matalo man ako, hindi kita papabayaran. Basta't madalas mo lang akong bigyan ng pagkakataong hawakan ang selyo. Ginoong Su, ikaw ang aking dinala. Ako ang bahala sa 100 milyon para sa'yo. Salamat sa inyong kabutihan, Ginoong Li at Ginoong Chen. Alam kong nag-aalala kayo na baka malubog ako sa utang. Ngunit mayroong nagbabayad para sa atin, di ba? Hahaha. May tiwala at tapang ang batang ito. Naniniwala sa iyo ang matanda. Ako. Bata na walang alam, mayabang. Ang matandang nasa kahon ay bumalik. Ikaw. Lene, tignan mo kung paano ka matatalo sa laban at kung ano ang ibabayad mo, Yeye. Mayroon ka bang selyo? Hindi ka naman natatakot sa simpleng utang na 3 bilyon na ito. Sa pinakamasama, magbenta tayo ng ilang daang bilyon. Maraming tao ang magkakaroon nito. Makinig ka sa akin, piliin mo ang pangalawang piraso mula kaliwa hanggang kanan. Yung piraso na iyon ay matanda na at may mga pine flower. Halaga na ang balat ay na-scrape at may bintana. May pinakamababang panganib sa puting ulap. Bata, hindi magaling ang matandang ito sa pagsusuri ng mga bato. Ngunit may kaalaman siya sa mga orihinal na bato. Mabuting makinig sa kanya. Si Lolo Xiang ay isang dalubhasa sa pagsusugal ng mga bato. Tawagin na lang na maliit na jade na hari. Siyempre, may mga pagkakamali rin minsan. Siyang maliit na jade na hari, jade na hari. Anong maliit na jade na hari? Bata, makinig ka sa akin. Pumili ka ng batong iyon, tiyak na tataas. Hindi ba? Nag-aksaya ng oras. Akala mo ba sa simpleng gabay dito matututo ka na? Bakit nagmamadali, hindi ba't nandito na? Itong maliit na masamang tao, dapat noon pa lang ay pinatay na siya. Itong bagay na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Paano ito napunta sa kanya? Walang tapang. Tulad ng sinabi natin kanina. Pumili tayo ng tig-1 piraso ng bato. Gupitin dito mismo. Hindi batay sa halaga kundi sa kalidad ang magiging panalo. Sige lang. Okay. Oh, talagang walang hiya itong mga bagay na ito. Ginoong Su, pipiliin ko ang pirasong ito. Gurang na gua. Wala ka na bang hiya? Ganyan mo na lang ba pinapahirapan ang mga nakababata? Biro lang, naglalaro tayo ng bato dito. Ipinaglalaban ko ang reputasyon ko dito. Paano ko siya papayagan? Bukod dito, nang nagkasundo tayong magpusta, walang nagsabi kung sino ang mauuna at sino ang susunod. Natural na mauuna ang unang dumating. Kung takot kang matalo, di umalis ka na lang. Pest mo. Ako ang unang nakakita sa bagay na yan. Talagang hindi magandang tingnan ang ganitong asal. Ayaw pang magpanggap. Talagang may galit sa puso. Paano kaya niya nagawang mapikon yung batang babae na to? Yung pamangkin niya nagbukas ng tindahan na panghuhutot ng kickback. Ginoong Su kumita ng milyon-milyon sa tindahan niya. Pero tumanggi siyang magbayad at hindi tumanggap ng pagkatalo. Nilabag niya ang patakaran. Pinasara ko yung tindahan niya. Haha, kaya hindi na ako magtataka kung bakit lagi kaming nagtatalo. Sige na, matanda na. Matagal na naming pinapagana ang mga ito, hindi lang isang araw. Aling material ang mabuti at alin ang masama? Alam na natin yan sa ating mga puso. Hindi na kailangang magdagdag pa. Hindi ba't nagmamalaki ka sa iyong swerte?
Kung ganoon, ipakita mo ang iyong tunay na kakayahan. Bata, huwag na tayong magpusta, umalis na tayo. Biro lang. Nasa mesa na ang pustahan na ito. Sabihin mo lang na alis ka. Hindi alam ng batang ito ang mga patakaran. Hindi ba naiintindihan niyang? Huwag kang mag-alala, hindi ako alis. Bakit pa kailangan ang laban na tiyak na talo? Kahit na sabihin na ang unang umatras ay pagtatawanan. Mas mabuti na yun kaysa matalo. Huwag kang mag-alala, Lolo Yang. Hindi pa tiyak kung sino ang matatalo o mananalo, Yenan. Narinig mo ba yon, Yang? Sabi na ng batang babae. Mas mabuti pang umalis ka na sa lugar na komportable. Akin na ang bahaging ito. Magmadali ka na pumili. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Ay, hindi pa nagsisimula, tapos na agad, walang kwenta. Hindi pa nga ba tayo nagsusugal? Baka nga. Biglang magbabago ang takbo. Kaibigan, di mo narinig ang sinabi niyang kanina. Sabi niya, ang tunay na mahirap ay si Xiang Yu, Master. Dahil sa reputasyon niyang Lao bilang tinaguriang maliit na hari ng Jade, kaya ang material na pinili nilang dalawa. Paano ito matatalo? May punto ka naman. Ang batang ito, napakabata pa at hindi marunong magpigil. Talagang nararapat lang na makasagupa ang mga hindi dapat sagupin. Tama ka dyan. Suyunin. Ngayon, tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Maliit na masamang tao, huwag mong asahang makabawi ka sa buhay na ito. Talagang kakaiba. Mukhang magaganda ang mga batong ito. Bakit ganito? Walang pakialam, basta manalo. Nakapili na ba? Bilisan mo na. Bakit nagmamadali? Hindi ba't nakapili na? Itong bato. Talagang matapang ang batang babae. Bakit hindi niya pinili ang jade na may butas? Talagang kawili-wili. Anong uri ng jadete ang may emperador na berde? Sa harap ng mga sinaunang guro. Hindi naman ito gaanong espesyal. Uy, Yang. Espesyal ba sa pirasong ito na hawak ng batang babae? Ay, lahat ng mga pirasang ito ay magaganda. Ano pang espesyal dito? Walang iba kundi ang antas ng panganib. Yung piraso niyang lumang pine flower ay mataas ang kalidad. Ang susi ay ang laki ng batong hilaw. May 3 sinta sa ibabaw nito. Tiyak na magkakaroon ng berde. Tungkol sa kalidad. Mahirap sabihin. Kung ganito ang sinasabi mo, malaki ang posibilidad na matatalo ang batang babae na ito. Bakit mo nasabi? Ay, hindi mo naiintindihan. Yung luma na aso kahit walang blind bag. Pero maganda pa rin ang kalidad. May isang bagay ang kanyang bintana. At ito ay puting ulap. Kung maging berde, kahit anong mangyari, minimum ay ice type. Noong panahon na yon, mahirap manalo ang dalaga. Kung napili mo na, simulan na natin. Hindi rin kita hulihin. Unahin mong buksan. Sabi ng estudyante, kaya ba niyang maglabas ng berde? Sabi ni Guru Gu, lahat ng mga batong ito ay magaganda. Tiyak na makakalabas ng berde. Ngunit kung ikukumpara sa kalidad ni Guru Gu, hindi pa siya karapat-dapat. Paano na? Bilisan nyo, ipahayag na ang resulta. Ito ba ay ice type o sticky type? Naku, ito ay isang dragon fruit. Naku. Hahaha. Isa itong pitaya. Hindi rin masyadong maswerte yung batang babae. Akala mo pa naman isang pitaya. Paano naman? Bakit ganyan kaganda ang material, tas pitaya pa? Ngayon, talagang tapos na tayo. Ano ba ang pitaya? Sa madaling salita, ito yung jade sa loob. Parang magulo ang laman ng pitaya, katulad ng laman nito. Walang gaanong halaga. Itong batong ito, siguradong nasira na. Huwag mag-alala, sila ang magpapasya kung sino ang panalo base sa kalidad. Hindi naman sa halaga. May pagkakataon pa. Pasensya na, batang babae. Ikaw na ang bahala sa bayarin nito. Sa susunod, iwan mo na ang mundong ito. Hindi, magwawala ka lang ng walang kontrol. Lolo, bakit ka nagmamadali? Hindi mo pa naman naayos yan, di ba? Akala mo siguradong panalo ka na. Kahit na ito ay fire dragon fruit. Pero may puso itong kamukha ng malagkit na kamote, bakit ka nagmamadali? Lene, isang malagkit na kamukha ng berde ang gusto mong manalo. Lolo, talagang hindi ka titigil hanggat hindi ka nakikita na nagdadalamhati. Sa huli, mapapatalo siya ng buong puso at walang pagtutol.
Bukas, malalaman mo kung ano ang tawag sa kawalang pag-asa. Huwag kang yumuko sa lupa at humingi sa akin. Ito. Muling bumagsak. Ano? Muling bumagsak. Paano nangyari? Bumagsak na naman ito. Anong nangyayari? Lumabas na ba o hindi pa? Lumabas na, ito ay butil ng beans. Paano nangyari ito? Siguradong may mali. Siguradong may mali sa pagkakatkot mo. Sige, ulitin mo ulit. Kumusta? Nasira. Nabali ang mga piraso, bumagsak. Haha. Anong sinasabi mo ulit? Ulitin mo nga. Ang sikat na master na ito ay nakapaglabas pa ng munggo na klase. Pagkatapos nito, wala nang natitirang munggo. Naging bula na lang. Ang gulo nito. Haha. Hindi pwedeng walang problema. Hindi pwede, may 3 piraso pa tayo. Lalaro pa tayo ulit. Kahit anong piliin mo, basta makuha ko lang itong 1 pirasong jade na may glistening na berde. Yung natitirang 3 piraso, basta makagawa ka ng kahit anong mas mataas sa akin. Kahit matalo ako. Ayos, ikaw ang nagsabi niyan. Bata, alam mo ba kung anong ginagawa mo? Huwag kang mag-alala, Lolo, kaya kong talunin siya ng 1 beses. Kaya kong talunin siya ng 2 beses, 3 beses. Lanan. Uy, tulungan mo akong buksan itong bahagi. Kumusta? Nawalan na naman siya ng lakas. Paano mangyayari iyon? Ano ang tungkol sa rate ng pagbubukas ng bintana? Paano siya maaaring bumagsak? Mayroon lang siyang maliit na bahagi. Yung taong nagbukas dati ay napakahusay. Kakaunti lang ang rate na yon. Anong ginagawa mo, matandang tao? Tulad ng sinasabi, mas mabuting bumili ng 1 linya kaysa 1 piraso. Hindi ba't normal lang na bumagsak yan? Buksan mo ulit. Kumusta? Ito. Muling bumagsak. Paano nangyari ito? Buksan mo na rin yung huling bahagi. Nabagsak pa rin ito. Paano pwedeng mangyari ito? Ano ba talaga nang nangyayari? Hindi naman sabi na maganda ang mga sangkap. Bakit wala na talaga kahit ano? Ano ba talaga ang nangyayari dito, Old Yang? Hindi ba't maganda ang kalidad? Matagal na kayong nagpa-prepare ng mga sangkap, pero walang napapansin na kakaiba. Puta, talaga bang ganito? Ang dilim talaga, matagal na kayong nagsisinungaling. Sobrang pasensya mo talaga. Grandpa Yang, ano ba ang ibig mong sabihin? Naniwala kaming lahat sa idol mo. Tunay ngang may kakaibang kakayahan ang kamay mong parang multo. At isa pa, magaling ka pa palang mag-prepare ng mga sangkap. Yung 5 piraso ng basura na to, siya ang pumili noon pero hindi niya pinulot. Hinayaan pa natin kami ang mag-ayos para sa kanya. Ngayon, buhay na ang mga piraso. Akala namin naloko kami. Hindi, si Wulawgaw ang naloko. Hindi lang basta si Gishu. Isa pa siyang magaling na pihit ng Jade. Sila ay handang tanggapin ang talo. Yung batang ito, hindi basta-basta. Pagkatapos ng araw na ito, siguro ay sasikat na siya. Guro, huwag kalimutang magbayad ha. Lene, pinapagawa niyo sa akin ang pagsusuri ng mga yaman. Kaya't sa pagkakataong ito, dapat kayong magbabayad ng kalahati. Bakit naman? Guro, hindi ito tama, di ba? Sa katunayan, may pera pa kaming kailangan. Anong hindi tama dito? Huwag kalimutan, kung wala ako, hindi kayo makakasali sa mundong ito. Ano ka ba? Hindi ka naman kasing matanda ng guro. Natalo na, ano pa ang pinapakita mo dito? Hindi naman kayo nag-isip na maging kaaway ko, di ba? Bibigyan mo ba ako, kapatid? CJ, pwede kitang bigyan ng pera. Bigay mo na sa akin ngayon. Tandaan mo, guro, huwag kalimutang magbayad. Lene, itong matandang ito ay talagang nagmamatigas. Ngayon ay ayos na. Wala nang magandang reputasyon. Lolo Xiang, bakit parang hindi ko maalala na ganyan ang sinabi mo kanina? Ano nga ba ang sinabi ko? Wala na, ayos lang. Parating na si Yuan Jinhua. Tuloy na ang auction. Tuloy na ang auction, haha. Lanan. Ang susunod na item na Lee auction ay ang Kinghua Moon Gazing Plum Pavilion. Simula sa 1 bilyon. Ay, nandito na. Ginoong Su, pakitulungan mo akong tingnan kung tunay ba ito, Yelen. Kailangan kong makuha itong Kinghua vase na ito. 2 bilyon. Sino siya? Aba, tumaas agad ng doble. Boss Chen, huwag kang mag-alala. Ang orihinal na asul na porselana ay makapal at makintab. Matibay at magaspang ang material. Ang kulay ng glaze ay maliwanag na berde na may natural na balat ng kahel.
Ang disenyo ng mga ukit ay masinsin ngunit maayos. Dapat itong tunay. 25 milyon. 27 milyon. Ang galing ng batang ito. Hindi lang siya magaling sa pagsusugal ng bato, at saka magaling ka rin sa panggugupit. Natawa si Lolo Xiang. Bakit ka pa nag-aalangan sa akin? Sinasabi ko kung ganito kagaling, bakit hindi mo isaalang-alang na magtayo ng sarili mong tindahan ng bato? Kung kailangan mo ng raw stones, maibibigay ko. Saktong may lugar para sa pagmimina. Sige, Lolo Yang. Kapag nakapagdesisyon na ako, tiyak na hahanapin kita. Sang-ayon, walang problema. 38 milyon. 400 milyon. Talagang mahirap makita ang bagay na ito. Sige na, ang huling larawan ang gusto ko. Ibibigay ko na sa inyo ang bagay na ito. 45 milyon. Huwag kang pipigil sa akin. Kailangan kong makuha ang bagay na ito. Umabot na tayo sa ating limitasyon. Naghanda kami ng 600 milyon. Sisi ng matandang ito. 450 milyon isang beses. 450 milyon dalawang beses. 450 milyon 500 milyon. Kung hindi ko makuha, huwag kayong umasa na makakakuha kayo. Kakatulong lang niya kay Guyon na bayaran ang kalahating halaga. Saan pa siya magkakaroon ng ganitong kalaking pera? Tingnan mo ito. 550 milyon. 6 na bilyon isang beses lang. Anong ginagawa mo? Kung hindi siya susunod, ano ang gagawin natin? Magpakasal na agad. Ikaw na nga magpakasal. 450 milyong ako. Hindi ko sinasadyang habulin si Ghost na magpakasal. Wala siyang ganoong kalaking pera. 2 beses sa 2 pahina. Tumaas pa ang presyo ni Chen Jingming. Bakit kaya hindi pa siya nawala ng pera para bumili? Sasabihin ko sa'yo, sa huli, ito ay magiging akin. Ay, kung gusto ni Chu, Ginoo. Kunin mo na lang. Ikaw, Chen Jingming, isang duwag. Magtaas ka na ng presyo. 3 beses nang walang limitasyon. Magkakasundo na. Pakiusap, tapusin na ng Ginoo na ito ang transaksyon. Ako. Ayaw ko na. Ginoo, nagbibiro ba kayo? Hindi ako nagbibiro. Ayaw ko talaga. Ginoo, sa Chancing Auction House, walang pagsisisi sa pagbid. Dahil nagbid ka, kailangan mong tanggapin ang kaukulang responsibilidad. Magbayad ng 300 milyon at umalis. Sa hinaharap, hindi ka na namin tatanggapin sa Chancing Auction House. Kung hindi, mapuputol ang kamay o paa mo. Ikaw na ang bahala pumili. Ginoo, katatapos lang may taong sadyang nagbid ng masama at naglabas ng peking bid. Bilang ikalawang pinakamataas na bidder, handa ka bang bilhin ang item na ito sa halagang 550 milyon? Lubos akong interesado. Tanggap na. Ay. Chen Jianming, ang gago mo. Ay, haha, kung ganito kadali. Sige, aalis na ako. Hoy, Boss Chen. Pinagbigyan ko na ang suhestyon ni Grandpa Yang, pero ayokong maging simpleng tindahan lang ng mga jade. Gusto kong magbukas ng Wanbaotang. Isang lugar na nagsasama-sama ng jade, pagsusuri at auction. Sige, kakausapin ko si Ginoong Yang. Kaya bukas, may isang salusalo, samahan mo ako. Makakatulong ito sa iyo sa pagbuo ng Wanbaotang. Sabi niya, ayos na yon. Lumalabas na mas interesante ito. Hindi ko akalain na may ganitong ambisyon si Ginoong Su. Ngunit alam mo ba kung ano ang iyong kahaharapin? Sinasabi mo na ang batang iyon ay direktang pumili ng isang prutas na dragon, at isa lang ang pinili niya. Medyo interesting. Mukhang hindi basta-basta itong batang babae na ito. May plano ako na tatagal ng 10 taon. Yung mga luma na yon hindi nila napansin, pero naaninag niya agad. Anong pangalan ng bulag na yon? Parang si Suyuning ang pangalan niya. Anong sinasabi mo? Suyuning. Ginoo, anong nangyari? Bakit sobrang nagbago ang emosyon? Siya sa atin. Kailangan ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Sino ba talaga ang babaeng ito? Uy, Chen. Saan na yung batang babae niyang? Darating na si Misu dito sa atin. Sige, hintayin na lang natin siya. Kapag dumating na siya, sabay na tayong pumunta. Sino ito? Ngayong araw ay ika-80 kaarawan ni Lolo Song. May karapatan din ang ganitong tao na dumalo. Salita ka ng kaunti. Huwag magpasimula ng gulo. Ay, bakit hindi siya pinapunta para salubungin si Lolo? Ang ikaliligaya nito. Pero parang tugma rin ito sa estilo ng batang iyon.
Sige na, Lolo, pumunta na tayo. Wow, ang laki nito. Ganitong antas ng salu-salo. Talaga bang makakadalo tayo? Huwag kang mag-alala. Naniniwala ako kay Lolo Yang at Boss Chen. Hindi mo ba tinitingnan kung saan ito? Kaya nga, nakasakay tayo sa taxi papunta rito. Ano bang ginagawa ng mga gwardiya sa pintuan? Pinapatawad kayo ni Lolo Xiang at Boss Chen sa paghihintay. Ay, kakarating lang din kami. Uy, nakuha mo ba yung mga bagay na pinadala ko sa'yo? Dala ko. Naisip ko pa kung saan kita mahahanap. Hindi ko akalain na ikaw na mismo ang magdadala. Nasa kamay niya ang mga bagay. Pagkatapos ng ilang venue, doon tayo kikilos. Sige, susubukan kong tulungan ka. Sa kakayahan mo, kasama ako at si Chen. Hindi dapat tumanggi ang matandang iyon. Kailangan mo lang talagang pag-isipan ang tungkol sa Wanbao Hall. Ang mga problema sa Chansing Auction House. Kailangan mong lutasin ng mag-isa. Lolo Xiang, marami ka nang natulong sa akin. Nakatulong ka ng malaki para maiwasan ang mga abala. Ang natitira ay akin ng asikasuhin. Sa pagkakataong ito, may isang seminar sa pag-aalaga ng mga kayamanan. Doon, mga tao mula sa iba't ibang antas ang dadalo. Ihahatid nila ang kanilang mga kayamanan para sa pagsusuri. Kaya't dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito. Lanan, sandali, parang ang langit ay naglalaro ng pag-asa. Yung mga matatandang tao, takot akong hindi na makapagsimula. Hahaha. Pasok na tayo. Lanan. Silaw Song at Silaw Yang, hahaha. Ha, para sa aking kaarawan, ano ang inihanda ninyo para sa akin? Ay, nandito na ako, ano pa ang gusto mong ipagawa sa akin? Hindi ka pa rin kontento, ha? Senior Song, oh. Ikaw, matanda ka na. Noong kaarawan mo, talagang naglaan ako ng malaking halaga para sa'yo. Siyempre, mula sa opisyal na bodega. Hehe, tama na, tama na. At ano naman kung ganoon? Hindi naman ako humingi sa'yo na bigyan mo ako. Hahaha, ikaw talaga matandang tao. Sige na, sige na. Anong benepisyo? Siguradong isipin ka niya. May magandang bagay na inihanda si Chen para sa'yo. Kapag mayroon ka nito, ano pang regalo ang kailangan mo? Nga, Lolo. May regalo kami ni Misu para sa'yo. Yuan King Hua Vase para sa pagtingin sa plum blossoms sa ilalim ng buwan. Malapit na itong dumating. Maya-maya makikita na natin. Isang pambihirang dalubhasa sa mga antigong koleksyon, isang pambansang antas na tagasuri ng mga kultura. Siya ang lolo ni Boss Chen. Ayos lang, talagang may malasakit. Si Anye. Su ay yung sinabi niyo sa akin noong nakaraan. Yung magbubukas ng Wanbao Hall, di ba? Uy, Ginoong Song. Sasabihin ko sa'yo. Talagang matalas ang panlasa ng batang Su na ito. Uy, noong nakaraang auction. Matandang manggagamot. Naalala niyo ba kami? Oh, kayo pala ang dalawa, heto na. Ano na ang naisip niyo? Gusto niyo bang sumunod sa akin para mag-aral ng medisina? Bakit? Kilala niyo ba sila? Huwag niyo akong gawing biro, Ginoong Song. Hindi naman ako bagay sa medisina. Ngayon, mas madali na. Hahaha, hindi ko akalain na may ganitong paningin ka pa. Wala namang problema sa akin dito. Pero yung ibang mga matandang kasama, kailangan mong kumbinsihin silang maniwala sa'yo. Sa huli kasi, para mapalawak ang Wanbao Hall, kailangang makuha mo ang kanilang opinyon. Ito ang susi. Hahaha. At saka, kailangan nga auction ang Wanbao Hall. Para makipagkontra sa Chansing Auction House. Ito ang tunay na problema. Naisip mo na ba, bata? Ang Chansing Auction House ay hindi basta-basta. Yung taong nasa likod niya, isang salita lang niya ay makakapagpahinto sa mahigit 8% ng mga tao sa industriya ng pagsusugal na makipagtulungan sa'yo. Hahaha. Salamat sa paalala, Song Lao. Mag-isip ako ng paraan. Hahaha, sige. Tara, magtitiya muna tayo. Babalik tayo sa talakayan mamaya. Lolo Song, dumating na. Talagang maswerte itong maliit na bastos na ito. Sa wakas ay kasama siyang Lao. At makakatanggap pa ng personal na pagtanggap mula kay Lolo Song. Para lang siyang nagmamay-ari ng lakas ng iba. At anong meron sa Wanbao Tang? Di ba niya nakikita kung ano siya? Parang ina niya, walang sariling kabuluhan. Lene. Lanan. Pasensya na, ayos lang, ayos lang. Ay, parang nagmamadali ka, sige na. Lanan. Ayos lang ba? Ayos lang. Ay. Kamusta? Nakuha mo na ba ang mga bagay? Lanan.
Nasaan ang pera ko? Huwag kang mag-alala. Hindi ka mawawalan kahit isang anak. Lenwei. Yung waiter na kanina akong nabangga. Chu Minghao, talagang pinadadala mo na sa sarili mong paraan. Unahin ko na ang paghihiganti sa'yo. Snow Niang, anong sinasabi mo dyan? Weiwei, pwede bang makulong sa pagnanakaw hanggang kamatayan? Pende sa halaga ng ninakaw. Ang isang hindi matutumbasang yaman ay hindi bababa sa 1 trilyong halaga. Ang halaga ng pagnanakaw na lampas sa 500,000 ay maaaring hatulan ng habang buhay. Kung bilyon ang halaga, simula na agad sa habang buhay. Boss Chen, tulungan mo ako na harangan ang isang tao. Tara na, nagsimula na ang pagpupulong sa pagsusuri ng mga kayamanan. Pumasok tayo ng sabay. Lanan. Chen Jingming, gusto mo bang gawing regalo ang bagay na ito? Hindi kita papayagang makipag-agawan sa akin. Nako, tapos na. Uy, kapatid. Halika. Ano? May tao, hulihin ang magnanakaw. May nagbasag ng mga exhibit ng Kinchan Society. May sakit ka ba? Anong nangyari dito? Ito ay yung kehwa. Ano ba talaga ang nangyayari? Siya, nakita ko mismo siyang nagbasag ng Yuan Qinghua. Uy, ito ay isang kayamanan na nagkakahalaga ng ilang bilyon, di ba? Bakit hindi ka pa agad tumawag ng pulis at hulihin ang taong ito? Hindi ko sinadyang basagin ang Yuan Qinghua. Dumaan lang ako. Biro lang, walang ganitong swerte. Kitang-kita ko na ikaw ang nagbasag ng Yuan Qinghua. Gusto mo pang magpanggap? Sinasabi ko rin na nakita kong ikaw ang nagbasag niyan. Bakit sobrang nagmamadali kang hulihin siya at parusahan? May kinatatakutan ka ba? Babaeng masungit, tigilan mo ang kakabola mo. Ganyan ba ang anak ko? Alam ko kung anong klaseng tao ang anak ko. Hindi siya gagawa ng ganyang bagay. Talaga? Bakit siya ang nauna sa atin lahat dito? Baka may ninakaw siya. Hindi naman siguro, di ba? Ikaw. Bola-bola lang yan, ako ang panganay ng pamilya Chu. Anong bagay ang wala ako na kailangan pang magnakaw? Mukha siyang isang waiter. Alam kong malinis ang mga kamay at paa. Lolo, hinahanap mo ako. Anong nangyari, Lolo? Xiao Chan, natagpuan na namin ang kapatid mo. Nasaan siya? Kamusta ang buhay niya? Ngayon, mabuti ang kalagayan niya. Pupunta ka bukas. Sige, ipakita mo sa akin siya. May kailangan akong ayusin. Darating ako agad. Sa wakas, makakapagtipon na ang pamilya namin. Lanan. Ganito pala ang pakiramdam na protektado ng ate. Saka na, hindi naman sila mabubuting tao. Tawagan na lang ang pulis, pagdating nila, malalaman na natin. Sa mga inosenteng tao, dapat nating ibalik ang katotohanan. Sa totoo lang, madali lang. Anak na maliit, anong ibig mong sabihin? Gusto mong sirain ang unang insidente. Pinoprotekta mo itong magnanakaw, ha? Subukan mong mura-murahin pa, anak na maliit. Ang weird naman. Parang may kakaibang pakiramdam ako tungkol sa batang ito. Huwag basta-basta magbiro sa sombrero ni Cha. Kayo po ay dumalo sa pagtitipon ni na Lolo Yan at Chen. Maraming eksperto ang nakadalo sa pananaliksik na ito. Sigurado akong alam na ng lahat ito nang hindi ko na kailangang sabihin. Kapag humahawak tayo ng antigong bagay, laging nakasuot tayo ng profesional na guwantes. Kaya hindi mag-iwan ng fingerprint sa mga antigong bagay. Na, bakit may malinaw na fingerprint sa ibabaw ng glaze? Kung ikukumpara, malalaman mo agad kung kanino ito. Sige, tignan ko nga. Bakit ka ang bilis mong mag-alala? Hindi mo ba sinabi na siya ang sumira? Hintayin na lang natin dumating ang mga pulis para mag-imbestiga ng fingerprint. Hindi ba't maibabalik ko sa iyo ang katotohanan? Ibigay mo sa akin ang mga piraso. Ay. Bumagsak ka sa akin, tumahimik ka. Ginoong Song, lahat ng ito ay dahil sa aking kakulangan sa pagpapalaki. Sisingilin namin ang iyong pagkawala sa tamang halaga. Pakiusap, Ginoong Song, pahalagahan mo ito. Ito lang ang anak namin sa pamilya Chu. Anong halaga ng pananakit sa anak mo?
May lakas kang ayusin ang batang iyon. Tumahimik ka nga. Ano bang relasyon ng batang iyon? Mas mabuti pang huwag na lang. Ngayon ang aking kaarawan. Ayokong palakihin ang mga bagay-bagay. Maging mahinahon kayo. Magbayad na lang ayon sa halaga. CJ. Salamat, Ginoong Zong. Maging tapat ka sa akin. Ngayon, pasensya na sa inyo. Magpapatuloy ang talakayan. Bata. Ang mga taong ito ay mga bigatin sa larangan ng koleksyon at pagsusugal sa bato. May mga koneksyon sila sa pagbili at pagbebenta. Pareho silang may mga daan. Kung makuha mo ang kanilang pagtanggap sa Wanbao Hall, nasa kalahating tagumpay ka na. Tungkol sa kabilang bahagi, depende na yon sa Chancing Auction House. Sa totoo lang, nakadepende yon sa saloobin ng Ghost Hand sa'yo. Lanan, salamat sa inyong pagdalo sa aking karawan. Magsimula na ang talakayan ngayon. Sa bawat talakayan ni Lao Song, ganito lang. Walang bago. Dapat sana ay may Yuan Qinghua pa. Ngayon, wala na rin ang Yuan Qinghua. Sabi nila may plano na namang magbukas ng Wanbao Tang. Sino ba siya? Diretso mo kaming ipakilala. Pwede ba? Kailangan muna naming makita kung sino siya bago magdesisyon. Sabi ko, Old Man Zhou, ikaw ang pinaka nagmamadali. Kung ayaw mo, lumabas ka na lang, Humph. Si Old Man Yang, siya ang pinaka nag-aalala sa'yo. Palagi kang nagsasalita ng walang kwenta sa mga pulong. Ngayon, mas maaga nating pag-usapan, ayaw mo pa rin. Mga nakatatanda, kami ang mga nakababata. Gusto kong magbukas ng Wanbao Hall. Ano nang magagawa ng isang batang babae lang? Lolo Song, Lenam, binabastos mo ba kami? Isang batang babae lang, anong alam niya sa pagsusuri ng hiyas? Tinatanggap ko na may kakayahan ang batang babae na ito sa pagtuklas ng kaso. Pero hindi ibig sabihin yan ay eksperto na siya sa pagsusuri ng hiyas. Bata, alam mo ba ang tungkol sa pagpili at pagbubukas ng bato? Anong karapatan mong magbukas ng Wanbao Hall? Ang laki ng kumpiyansang yan. Yelan, magaling ang paningin pero hindi ibig sabihin marunong ka nang mag-ukit ng batong pang-ukit Deli. May mga tao talaga na mahilig magpasika. Mas nakakatawa pa, na may mga taong naniniwala at gustong makipagtulungan sa kanya. Talagang hangal. Ano ang gusto ninyong gawin ng mga kabataan? Simple lang, maghaharap tayo sa isang paligsahan ng ukitan at pagtuklas ng hiyas. Ngayon, kung kaya mong makipagkumpetensya sa mga antigong bagay at orihinal na batong pang-ukit dito sa pagtitipon na ito, hanapin ang pinakamahalagang halaga, o yung kayang maglabas ng pinakamalakas na bagay. Saka kami magpapakumbaba sa'yo. Totoo ba yan? Ito ba? Sang-ayon ka rin, di ba? Ganon din ba ang iniisip ng lahat? Kung pumayag lang sila, pumayag din tayo, tama. Sang-ayon kami. Hahaha kung ganito kayo talo na kayo. Biro lang, Lolo Yang, anong sinasabi mo? Paano kami natalo? Tatanungin kita. Yuan Qinghua na ito, sang-ayon ka bang ito ang pinakamahalagang piraso sa kasalukuyan? Sa ngayon. Ano ang sagot? Tama nga. Itong Yuan Qinghua ay nakuha ng Batang Su sa auksyon ng mga antikes. Paano mangyayari iyon? Hindi ba't sinabi na si Chen ay nag-imbita ng isang batang babae? Siya ang Master Xiangyu. Ay, tama nga. Hindi ito may tuturing. Sira na ang Yuan Qinghua. Kahit na kanya ito, ano ngayon? Ay, hindi pwedeng bilangin. Kung makakapagbigay siya ng mas maganda kaysa sa Yuan Qinghua. Bilangin. Di pa rin bilangin. Kung makakapagbigay siya ngayon ng mas maganda kaysa sa Yuan Qinghua. Siyempre bilangin. Ang bilis. Bata, ilabas mo na ang bagay na yon. Ninakaw ang bagay ni Lolo Xiang. Ninakaw ang bagay. Ito ay isang kayamanang walang halaga. Naku, saan mo ito nawala? Mabilis, hanapin mo. Naku, bakit ka ganyan kaingat? Tama na, Yang Lautaw. Sino ba ang pinapakita mo dito? Wala, talagang wala. Parang totoo ang acting mo. Sige na, batang babae. Wala tayong oras para mag-aksaya sa'yo. Mga nakakatanda, huwag mag-alala. Nakatawag na ako sa pulis. Kapag nahanap na ang bagay, natural na mapapatunayan. Hindi. Tumingin kayo sa akin. Bakit ako pa? Gusto pa kayong magpanggap? Tingnan natin kung anong gagawin nyo ngayon. Pasensya na, Lolo Song. Pasensya na rin at nakagulo pa ako sa inyong handaan. Walang problema, mahalaga ang makuha ang kayamanan. Sino ang tumawag ng pulis?
Ako. Anong nangyari, mga kapulisan? Nawawala ang isang napakahalagang bagay ko. Lanan. Pakiusap, makipagtulungan kayo sa aming pagsisiyasat. Hindi na kailangang isa-isang hanapin ng mga pulis. Siyang hanapin na lang. Miss, anong ginagawa mo? Laging nakatutok sa akin. Anong kinalaman ng pagkawala mo sa anak ko? Sinasabi ko sa'yo, huwag kang magbintang. Walang ebidensya, mag-ingat ka sa kasong paninirang puri. Siyempre, may ebidensya ako. Saan ka kumuha ng ebidensya? Sinasabi ko sa'yo, huwag kang magbintang. Huwag mo nang subukang lokohin pa ako. Inuchen. Kababayan. Siya ang kasabwat sa pagnanakaw. Sinasabi ba niyo na kayo ang nangupit dito? Saang lugar? Kababayan, pulis. Alam ko nang mali ako. Siya talaga. Siya ang nagbigay sa akin ng 5,000 piso. Pinaaktong waiter ako para magnakaw. Anong sinasabi mo? Hindi ganyan ang anak ko. Huwag kayong maniwala sa kanya. Wala akong ginawa. Nasaan ang mga bagay na itinago niyo? Ibinigay ko na ang lahat sa kanya. Tingnan mo, nasa kanya lang. Lahat ng ito ay itinago niya. Maari bang hanapin ng mga pulis ang loob ng kanyang bulsa? Ay. Hindi ko akalain na ang kagalang-galang na si Chow ay ganitong tao. Mayroon ka pa bang nais sabihin? Sa tingin niyo, gaano kahalaga ang Shangzhou Shan Silk Suan Gimat? Ito ay talagang magandang bagay. Ngunit ano? Kaya, hindi ba't gusto niyong mga matatanda na magtaksil? Ay naku, talaga. Hindi naman kami gustong tumakas sa utang Ang mahalaga ay hindi niya kayang bayaran kahit pumayag kami. Sa kabuuan, basta't makuha niya ang pahintulot ng Chancing Auction House. Sang-ayon kami, na ang Chancing Auction House ay may 80% na bahagi ng merkado sa buong syudad. Kung naiinis natin sila, sino pa ang may buhay? At huwag kalimutan na ang nasa likod ay si Ginoong Ghost Hand. Handog ng ating Sweetheart Auction House na makipagtulungan kay Miss Su. Maging handa kaming sumali sa Wanbao Auction. Ito, sino ka, kapatid? Ako ang kinatawan ng nakatatandang Ginoong Ghost Hand, at ako rin ang kasalukuyang tagapangasiwa ng Chancing Auction House. Tagapangasiwa? Anong mga kalokohan ang sinasabi mo? Mukhang gusto mo lang lokohin ang lahat, na makipagsabuatan laban sa Chancing Auction House. Talagang may masamang balak ka. Punong-puno ka ng masamang isip. Kaya't huwag kayong maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Paano naman magiging handa si Wei Chiu na makipagtulungan sa isang batang babae, at isasama pa ang auction house? Kung sakaling pumayag ako, talagang kahanga-hanga ang iyong lolo. Lolo, ikaw ang nanakit sa kapatid ko. Ikaw, matandang mangkukulam. Anong karapatan mong magsalita dito? Ngayon, gagawin kong magbayad ka sa akin at sa kapatid ko. At sa lahat ng ginawa ng pamilya Su, babayaran niyo ang lahat kasama ang interes. Hindi ito possible. Hindi ba patay ka na? Kung hindi dahil sa pagdating ko ng tama ang oras, talagang pinahamak niyo si Xiao Chen. Nakakalungkot ang aking mga apo. Dahil sa inyo, sila'y nagdusa. Talagang dapat kayong parusahan. Mr. Police, ang pamilyang ito ay puno ng kasamaan. Nagmamanipula ng pagpatay, ng agaw ng ari-arian ng iba, at higit sa lahat, nagnanakaw sa harap ng publiko. Lahat ng ebidensyang aking nakolekta sa mga nakaraang taon ay narito. Mangyaring ipatupad ninyo ang batas ng may katarungan. Ihuli ang mga masasamang tao. Huwag mag-alala. Basta totoo ang ebidensya, tiyak na hindi sila makakaligtas sa parusa. Ayos. Anak, pasensya na sa'yo. Lolo. Mga kaibigan, si Suyuning ay aking apo. Siya ang magmamana sa Chancing Auction House sa hinaharap. Kaya ang pagtatayo ng Wanbao Hall, ang Chancing Auction House. Lubos kong sinasang-ayunan. Ngayon, opisyal nang naitatag ang Wanbao Hall. Inay, nakita mo ba? Nagawa ko na. Hanap ko na ang aking bunso at ang lolo ko.